Yun na, musta? Pagod ako, naglilinis ako. Kakabalik lang namin galing Malaysia. Ito yung hindi ko nabuksan before umalis. Umorder tayo ng portable / mountable monitor ni Bekbek. Bubuksan na natin para maayos ko na yung mga gagamit, yung mga susunod kong gamit at unbox. At maayos yun na yung gagawin niya sa kanya. So, eto na. Magkano bilhin natin dito? Nasa 4,000 something. Okay. Bini-video ko na rin just in case may sira kasi feeling ko lagpas na. Feeling ko lagpas na dun sa ano. Kasi dapat 7 days lang, di ba? Ito, wait lang. So ngayon is, ano ba ngayon? Ngayon, sa Sunday, August 17. Pero dumating to nung, kailan ba? Uy, shit. Completed na yun, no? So dumating to nung, di ko makita. Wait lang. Dumating siya completed 8. August 8. Tama ba? August 8, tama. So technically last week pa talaga. So ayun nga, ano pala, 4.3 nakuha natin yung 3.3 for mountable portable monitor goods ba to? Let's see. Nakadami na sa akin yung DynaQuest. Nagsimula to nung nasira yung board niya. Ayan. Kaya, ang pinakamalapit na computer shop, physical shop, is DynaQuest sa location ko. Before kasi, yung EasyPC. May problema nga ako dito sa PC na to, sa desktop ko. Ayusin ko yan. Medyo marami-rami tayong gagawin. Kaya, nagbubuksan na natin itong mga to para matapos natin. Anyway, so yun nga, sinasabi ko, medyo malapit kasi sa akin yung DynaQuest. Kaya, mas accessible siya. Although, mas mataas ng OT ng presyo. OT lang naman. Ang maganda lang kasi nga, again, physical shop. So, just in case may mangyari or kailangan ayusin or what, nandyan lang sila. At saka madali kausap. Shoutout na rin sa DynaQuest Kawit. So, maraming salamat kasi yung nag-upgrade, yung bumili na, ibang kwento na, sinishare ko na lang. So, bumili tayo nung ni Bekbek nung 5600. Parang nabitin ako. Sabi ko, pwede bang i-upgrade ko na sa 5700X. Pwayag naman sila. Kasi nagpalit na rin tayo ng board nun eh. So sabi ko, upgrade na natin lahat-lahat. Nag-upgrade siya ng video card and all. Ayun. Naging malakas na yung computer niya. Kaya meron siyang extra monitor. Kasi gagawin niyang condo type yung ano. Nakita yung setup kong yan. Ayan, yan. Ayan yung inspiration niya. So meron akong monitor doon sa palaro ko. At saka pang monitor sa mga Facebook, mga pagtugtog, YouTube, Spotify or what. So naging inspiration niya yan. Ang dami naman nito. Ang dami namang kalat nito. Ang dami ko tuloy sinasabi. Katawa ako, may nag-comment. Nagbabasa ako ng comment na nasa Malaysia ako. Kasi sinasabi na pwede daw tanggalin yung... Pwede naman talaga. Skip na tayo doon sa part na tanggalan. Pero kasi, wala lang. Parang feeling ko mas nakakakwentuhan ko kayo pag kasama yung ganito, no? Kasi kasama rin to sa unboxing eh. Unboxing experience. Uy. Kasi ba, mali nyo, iba yung nakukuha yung items na nakukuha ko. Diba? Okay. Anyway. Oops. Parang pangatlong monitor or pang-apat ko na portable monitor na to. Uy, nalaglag sa kong monitor. Speaking of, meron ko tatlo. Pangatlo pala to. Yung isa, ito yung gamit ko. Hindi ko na matandaan yung brand. Yung pangalawa is Arzopa yata. Inabigay ko kay Obrador sa kapatid ko. Pero na-delete yung video na yun. Hindi ko na video uli unless pwede kong balikan. Hindi niya pa naman yata nabubuksan yun. So, and then ito yung pangatlo. Check natin kung ano yung pinakamaganda sa lahat. Pero feeling ko ito kasi una portable nga siya at mountable. So let's see. Bumibigay na itong isang monitor ko. Feeling ko kailangan ko ng palitan. Okay, anong brand nito? Wait lang. Baka nandito yung details ko eh. Wala naman. So, mukhang MacBook ah. Omnia. Ayan, Omnia. Mukhang MacBook no? Sakto. Ayan, aray ko. Sakto. Nalalaglag yung monitor natin, men. Kailangan kong ayusin. At dahil dyan, thumbnail na natin yan. Yan na ang thumbnail natin, sakto. Ang ganda kasi ng itsura eh. Oh, boom. Boom. Boom panis. Omnia Portable Monitor. 15 inch.
Yung testing, dun na sa part, paglipat natin yung ano. Oops. Para makita nyo na rin yung bagong setup ni Bekbek. Yan. Nice one. Nice one. Nice one. Ito, kailangan natin tabi just in case. Sana wala, pero just in case. Okay. So, ito makukuha natin pagbukas natin ng box. Ay. Kailangan pala muna natin itong tanggalin. Oopsie. As of this video, parang meron pa silang dalawang stock. So, just in case na may interested. Yung shop naman nila na DynaQuest sales sa Shopee, parang yun din yung shop nila sa lahat. Parang nagko-coordinate din na sila sa mga stores or sa mga ibang shops nila. Parang yun yung online yata or warehouse nila. Anyway. Yan. Okay. Wala ayaw talagang patanggal itong tanggal. Panis. Okay. So, ito ang makukuha mo. Lagay ko lang yung ano, sticker. Ay, yung ano, warranty. Or yung receipt. Okay. Uy, manipis. Manipis. Very, very good. Meron kang, ay nakalagay, mini HDMI. Hindi ko mapakita, pero may binili akong mini HDMI galing Ugreen. Parang alam ko na video ko yun. Way back pa. Parang sa 300 lang naman yun. Pero pwede ka naman bumili rekta naman ng mini HDMI to HDMI. Pero yung binili ko is adapter na nakakabit lang dito. Option mo naman yun. Sinasabi ko lang yun sa akin. Type-C, audio output, audio out, volume plus. Ito, kung nakita nyo, ito yung pinakakakaiba. Meron siyang mountable holes na very nice. Sa ilalim. Ang ganda nitong ano na to. Ang ganda nitong casing na to. Parang ito yung pinakamaganda. Di ko alam dahil local siya. Mas madali i-ship. Versus dun sa mga itong gamit ko. Tsaka dun sa isang portable monitor. Okay. So ano to? Siyempre meron tayong power. Ayan. Tas USB-C. Gagana ba siya? Diretso sa testing natin. Sige. Pag diretso USB-C. Ayan, USB-C. Parang wala akong nabasa pero meron. Pwede. Feeling ko pwede. Kasi ganito yung unang-una kong portable monitor. Una hindi siya gumagana. Tapos sira pala yung kable. Ginawa, pinalitan na lang ng seller. Nagpadala yung seller. Okay. Uy, nice. Ganda nito Ayan. Parang strip ko to. Ito lang kaya kunin ko. bigay ko yung backbag yung isa. Pero maganda to. Ayan. So, mountable. Mountable ba to? Ito, ayan di ba? Besa mount yan Kung gaano ka taas. Ay, hindi nakikita Pero yan. May sarili siyang stand. Ganda nito. For the pre-3-3. Pwede. So, testingin natin. Salpak tayo ng... kung makikita nyo. Ito. Naulan. Naambon. So, dito, meron tayong audio jack. Yung mini HDMI. Hindi, yung yung plus minus. Yung power. Yan, naka-sticker pa. Yung power. Tapos, sa kabilang side... Yung mini HDMI. Ano to? Ba't naka-sticker to? Testing natin. Isa dito is magpa-power up. Kunin natin yung Mac. Ano na lang. Dito iPad mini para mabilis. Wait lang. Okay. Meron lang tayong obstacle course kasi na-miss tayo ng mga butchokoy. Nandito sila lahat. Okay. So power natin. Connect lang natin tong iPad mini natin. Specific yung kable na to. Hindi pwedeng normal na HDMI or Type-C to Type-C lang. May nabili naman ako. Mura lang naman. Parang 200 something lang. Lalagay ko na rin yung link. Kasi just nandun yung extra ko. So just in case na mawala yung ganito nyo, pwede kayong bumili na lang ng ganun. Ng gantong kable. Okay. So Type-C. Try muna natin dito sa baba. Tapos on natin. Okay. Ayun nakita nyo. Bumukas. Ayun yan. Yun. Kita nyo na. Oh, nice one. Syempre hindi.
Sorry, kala ko touchscreen eh. Ito, check natin yung display. Display. Ayan. Ewan ko na, hindi ko masyado makita, may glare kasi may plastic pa. Pero papakita ko sa inyo dito. Ito. Yung, ito nakita, 0156 or 15-inch IPC. Ay, hindi nakikita kung ilan. Kung walang hertz. Pero naka-HDR eh. So, walang stats. Pero, check na lang natin dun sa ni Bekbek pag na-setup niya. Ewan kung gano'n yung katagal is-setup. Pero yun. Dito na natin tatapusin tong part na to. Tatalo na lang tayo sa kabilang video. Pero gumagana, nakita nyo naman, USB-C, iPad. So, kung gumagana sa iPad, sa malamang gagana siya sa mga MacBook or sa mga normal na laptops. Anyway, so lipat tayo dun sa pag na-setup na to. And again, Omnia 15. Parang gusto kong gamitin. Lipat tayo.